ito po yung tinatawag na 10 elements. Ito po yung sinukuan, bola ni ninyo, sinag araw, rosa mystica, lampasang krus, at ito po yung mutya ng saging, at ito po yung buli, at saka po dignum. Ito po yung pang good health, pantaboy ng body spirits, at saka po pangkalahatan na to. Magandang araw mga ka-horror at welcome back nga palang muli sa aking channel. Nandito na naman nga pala tayo sa bagong episode ng Kwentong Agimat. Tuwing sasapit nga ang mahal na araw ay isa na nga sa pinakasikat na pinupuntahan ng mga manggagamot at mga nag-aanting ay ang bundok ng Mount Banahaw. Ang Mount Banahaw ay isang lugar na sagrado para sa mga nag-aanting at mga manggagamot. Sinasadya nila ang lugar na ito para palakasin ang kanilang kapangyarihang espiritual. Sa lugar din ng Mount Banahaw ay nagagawa nila ang mag-cleansing o maglinis ng kanilang mga kasalanan. Bukod sa mga manggagamot at mga mag-aanting, ay marami rin ang bumibisita sa Mount Banahaw na mga parokyano at mga turista. Marami kasi ang mga makikitang bukal at mga falls na nakapaligid sa Mount Banahaw na pinaniniwalaan kapag ka ikaw ay naligo rito ay magtatanggal ito ng iyong mga karamdaman sa katawan. Dahil ang Mount Banahaw ay ang isa sa pinakamataas na bundok sa rehiyon, ay isa rin itong puntahan ng mga hikers. At marami-rami na rin ang mga sumubok at nagtagumpay na maarok ang tuktok ng Mount Banahaw. Pero alam nyo ba mga ka-horror, na may isang lugar dito sa Mount Banahaw na talagang binabalik-balikan ng mga parokyano at mga turista nito. At ito ay ang mga tindahan ng mga agimat at anting-anting na matatagpuan mismo sa paanan ng Mount Banahaw. Dito matatagpuan ang iba't ibang klase ng mga medalyon at mga mutya at iba pang mga kwintas na mga pampaswerte at mga pampagaling, mga pangontra, panggayuma at pampalakas ng katawan na mabibili lamang sa murang halaga. At hindi lang yon. Dahil na rin sa sagradong lugar ng Mount Banahaw ay sinasabi nila na ang mga binebenta rito ay talagang mayroon ng bisa. At yan mga ka-horror ang ipapakita kong video sa inyo ngayon. Meron kasi akong nakitang isang video mga ka-horror na kung saan ang isang turista ay ini-interview ang isang tindera ng nagtitinda ng mga agimat at anting-anting sa Mount Banahaw. Makikita sa video na kung saan ang tindera ay pinapaliwanag kung ano ang bisa at husay at mga sangkap na ginamit sa agimat o anting-anting na binebenta niya. Makikita rin sa video mga ka-horror na ang tindera ay malayang nakakapagrekomenda ng mga gamit sa mga turistang naghahanap ng agimat o anting-anting na gusto nilang tanganan. At ito mga ka-horror ay yung tinatawag niyang 10 elements na pulseras na ayon pa nga kay ating tindera, ang bisa nito ay may pangkalahatang proteksyon at pangkalahatang pampaswerte sa mga gustong magtanga nito. Pero bago tayo dumako sa video ni ate, ay hayaan muna natin si Amba Anting na magbigay sa atin ng ilang impormasyon patungkol sa bundok ng Mount Banahaw. Amba Anting, pasok! Mount Banahaw, ito ay isang lumang bulkan na itinuturing na isang banal na bundok. Isang tagapag-ingat ng mga lihim, kwento at kultura. Ang mga Pilipino ay naglalakbay sa mga dalisdis ng Banahaw sa pagsisikap na maibalik ang kanilang sigla at espiritual na kalusugan. Ang paniniwala sa kapangyarihang ito ay umaakit sa mga peregrino at turista mula sa buong bansa na nagtatapos sa malalaking pagtitipon at malawakang ritual tuwing Semana Santa. Ang mga alamat at kwento ng mga pangitain at mga himala ay umusbong mula sa Banahaw sa loob ng maraming taon, mula nang ipahayag ng isang lokal na lalaki na nakarinig ito ng banal na tinig na humantong sa kanyang pagtuklas ng maraming sagradong bukal. Sinasabi na ang mga naliligo sa tubig
mula sa bukal ay nagkakaroon ng magandang kapalaran at kagalingan sa mga karamdaman. At sa ilang mga kaso, ang bukal na ito ay may kakayahang makita ang kapalaran ng kanilang hinaharap. Ang maraming kuweba na makikita sa paligid ay sinasabing nagtataglay din ng kanilang sariling uri ng espiritual na kapangyarihan. Ayon sa kwento, sinasabi na ang pagpasok sa kuweba ay maaaring magdulot ng sugat dahil sa matatalim na bato na siyang nagtatama at naglilinis sa bawat kasalanang nagawa mo. Ngunit kung nagawa mong iwasan na hindi masaktan o magkasugat sa madilim na kuwebang ito, ibig sabihin ay magaling ka at kakaunti ang iyong mga kasalanan. Meron namang isang pamayanan na matatagpuan mismo sa paanan ng bundok ng Banahaw. Ito ay ang grupong Rizalista na matagal nang naninirahan sa paanan ng Banahaw. Sila ay isang mapayapang grupo na may hawak ng mga paniniwalang Katoliko patungkol sa pambansang bayani na si Jose Rizal na kanilang iginagalang bilang Diyos. Ang mga templong Rizalista na matatagpuan sa mga nayon sa paligid ng bundok ay makukulay na monumento sa kanilang mga paniniwala at pisikal na paalala ng espiritual na kapangyarihan ng bundok. Dahil ang Mount Banahaw ang pinakamataas na bundok sa rehiyon, sikat din ito sa mga turistang umaakyat dito. Ang mga bumibisita sa bundok para mag-hiking at umakyat ay hinihikayat na igalang ang natural na kapaligiran at huwag gagawa ng ikasisira ng lugar. Back to you, Vince Andre TV. So tara mga ka-horror at sabay-sabay nating panoorin ang video kung paano pinaliwanag ni ating tindera ang mga gamit na kanyang ipinitinda. Sige po, sige po. Ito po yung mga sagradong kahoy ng Banahaw. Ito po yung tinatawag na 10 elements. Ito po yung sinukuan, bola ni Ninyo, sinag-araw, Rosa Mystica, lampasang krus, at ito po yung mutya ng saging, at ito po yung buli, at saka po dignum. Ito po yung pang good health, pantaboy ng body spirits, at saka po pangkalahatan na to. Kaya po tinawag na 10 elements, at ito po ang pinakamabili po ngayon. May pangontra na din po ito. Tayo po yung naniniwala dito po sa mga sagradong kahoy ng Banahaw. Ito po yung aming ipinopromo kasi po ito po yung talagang subok na ng napakaraming tao. Ano po din ba Pantabot yan? din po siya ng mga body spirits. Gamot din po ba sa may pera yan? Pampalapit po ng pera. Meron din po siya. Panghalina din po. Pantawag ng mga pangaliw tao. Wala bang nagimat, wala bang ano na. Kasama na po dito ang pangkalahatan na po ito. Kaya po ito tinawag na 10 elements. Magkano naman po yan? Ito po yung ano ko lang sa inyo ng 50 pero po sa online 500. Wow! Pasok mga Ito po blessed na sa holy water pero ito po yung blessed na, sagrado na po ito. Kaya lang po ang ginagawa nung iba, pinaliliguan po nila sa holy water para po mas ano po. Mas effective. Pag po mahal na araw, dinadasalan po ba yan? Ito po yung hindi na dinadasalan, ito po yung dinadayo ng mga tao dito sa amin. Ito po Dasal na po ba siya? Opo, isusuot na lang siya. Ba yan? May bulaklak na po siya ng Rosa Mystica. Ito yung Rosa Mystica po. Sinag-araw. Ito po kompleto na. Pangkalahatan na siya. Ano to? Ito yung Rosa Mystica. Rosa Mystica. Pangkalahatan na po Alam ko, yan. ito yung parang bulaklak ni Mama Mary. Oo. May mga design yan para po siyang ang mahal na inay nakaganyan siya. Oo. Kasi mas napalad. Dito lang. Pangontra din yan sa mga... Parang siyang alien. Pangontra din siya Ano daw saging? Hindi, mutya po ng saging yan ng Mutya daw ng Banahaw. saging. Dito po yung galing sa Banahaw. Siya daw ng saging yan. Mga sagradong kahoy po yan. Ate, curious ako dito, bakit may nakalawit? Ito po, sabi anong mga customer ko, pagka po sa negosyo, tatalian mo siya ng pula yung putoy-toy para po, Sige, para hindi siya kita yung ano, yung toy-toy. putoy-toy. Pagka daw naman po hindi inalsa ng, hindi nilagyan ng tali, ito daw po sa
Kung ang babae gagamitin sa boys. Pag naman po lalaki, sa chicks naman po. Yung po ang, Akala ko sa bakla. yun po ang ano niyan. Ma'am, Alin po? meron po kayo dito yung para naman sa yung hindi laging inaaway ng asawa. Ayun lamang ang wala akong masabi. Sa kalusugan. Good health po, kasama na po dito sa 10 elements. Ito po ang aming iniaaway. Magkano yung ano nyo kanina? 50, no? 50 lang sa inyo para kayo makakuha ng galing dito sa... Bigyan nyo mga para sa good health. Ate, itong ano na to, triangle na to. Itong triangle. Oo nga, tita, madadagdagan. Lahat na complete, Ate, itong no? Kompleto na triangle. itong 10 elements. Ito kaya tinawag na 10 elements, nandyan ang lahat. Tatlo. Pangkalahatan na yan. Isa pa, Yan. ma'am. Itong Ito pa. triangle. Dahil sinusuot lang. Isusot lang siya. Tapos, Ang maswerte. pampaswerte po, ito pong nasa bote natin, ito po yung mga mutya. Ito po naman siya. Ito po yung mga mutya. Dito po ayun may alitapta po. At saka po yung bulaklak ng salay, mutya ng salay. Para saan At po, saka, ate? ito po yung for business. Ano po, yung nasa bote-bote? Ayan po sa business. Ito po. Para po, Magkano po rin? para po sa business. 100 lang po. Kalabas na This is 100? 100 pesos isang bote. Ang bigay ko po niya 200. Ate, curious lang ako, ano po ito? Alin po? Yung po yung ginagamit ng mga nagmi-mission. Halimbawa po yung may mission ka, yung po mga nanggagamot, yung po nagta-travel. Yan naman po. Ano po maganda rito? Kuya, pangkalahatan na po yan. Dala na po niyan lahat. Sa body spirit, basta po pangkalahatan niyo. Mission and travel. Yes po. Sa mga nanggagamot. Ito po, ito. Ito po, ganun din. Sa mga So yun no mga ka-horror, parang ang sarap pumunta rito sa Mount Banahaw tapos bumili ka ng gamit kasi talagang ini-explain ng mga tindera kung ano yung mga benefits na makukuha natin doon sa mga agimat o anting-anting na gusto nating bilhin. Kung gusto niyo naman mga ka-horror na mapanood yung full video ng interview ni ate doon sa tindera ng agimat at anting-anting ay pwede niyong bisitahin yung kanyang YouTube channel na Ilocanang Walay. At mag-subscribe na rin kayo kay ate bilang suporta. So yun mga ka-horror, at sana ay nagustuhan nyo ang isinyer ko sa inyo na video. Hanggang dito na lang mga ka-horror, at samahan nyo akong muli sa mga susunod ko pang mga video patungkol sa agimat. Maraming salamat po.